Umarangkada ang kauna-unahang rollback sa presyo ng produktong petrolyo kahapon matapos ang sunod-sunod na mega oil price hike. Pero hindi masabi ng Department of Energy kung masusundan pa ito. Samantala, ipinatupad na rin ang 10 pisong kada litrong subsidiya ng pamahalaan para sa Jeep at UV Express bilang tulong sa gitna ng krisis. Ang kabuuang ulat ihahatid ni Ace Cruz. Nasa higit 120 pesos ngayon ang presyo ng litro ng diesel sa ilang gasolinahan matapos ang marangkada Martes, April 14 ang unang rollback. 23 pesos kada litro ang ibinawas sa presyo ng diesel, 11 pesos and 50 centavos sa kerosene at 6 pesos and 50 centavos sa gasolina. Pero ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi pa masabi kung magkakaroon pa ng karagdagang rollback. Hindi ko alam kung madadaan sa dasal. Pero depende yan kung ano mangyayari sa Middle East kasi nagre-react, ano? Pero sa ngayon po, I think hindi natin ma-predict kung babalik pa, bababa pa at bababa. Posible pa nga tumaas. Sinimulan din ng pamahalaan ang 10 piso kada litrong fuel subsidy na tatagal ng 3 buwan para sa mga driver ng mga public utility vehicle. Importante po itong programang ito kasi mas matitiyak po natin na merong natuloy-tuloy po ang pasada ng ating mga jeepney at saka UV Express. Welcome ito silang driver ng modern jeep lalo't hirapaan nilang kitain ang 1,000 pesos na boundary dahil napupunta lang ito sa pagpapakarga ng diesel. Ngayon inaabot na kami ng gabi para may sumobra lang. Kasi nga, bakasyon din kasi wala rin gano'ng estudyante, wala na rin pasok. Pwede mag-avail ang mga PUV driver ng subsidy sa higit 50 accredited na gasolinahan sa Metro Manila sa pamamagitan ng pagpapa-encode ng kanilang plaka sa gasolinahan. Tapos mag-link up na yan sa database. The database sasabihin dun sa app kung yung sasakyan ay kasama sa mga registered vehicle sa LTFRB. Ang paunang budget po nito nasa 1.5 billion. Kung this will be limited to jeepneys and AUVs, this will last until July. May limit na hanggang 150 liters kada linggo ang subsidiya o 30 liters kada araw. Una nang sinabi ng pamahalaan na magpapatupad sila ng service contracting program simula Miyerkules, April 15 sa 800 routes ng UV Express, Jeepney, EDSA Bus Carousel at iba pa sa NCR at ilang karatig lalawigan. Bukod sa tulong sa transport sector, una nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsuspindi sa excise tax sa LPG at kerosene. Katumbas ito ng 3.36 pesos sa kilo ng LPG o halos 37 pesos sa 11 kilong tangke at halos 6 pesos naman sa litro ng kerosene. Welcome ito sa ilang maliliit na negosyo gaya sa karinderya na gumawa na ng ilang paraan para makatipid sa gastusin. Takal na lang, medyo doon na lang kami babalanse. Kasi pagka nagtaas kami ng presyo, hindi na rin makakaya ng tao pag nagdagdag ka rin Ayon kay Regasco President Arnel T, agad sila nagbaba ng presyo. Mula lagpas 1,600 pesos kada 11 kilo na tangke, higit 1,500 pesos na ito ngayon kahit pa mataas nilang nabili ang supply. Akuin muna ngayon at babawiin namin ito pagdating po ng panahon na kung saan ibabalik na po nila ulit ang excise tax dahil suspension lang naman po ito. Inaasahan naman ng kumpanya na bababa pa ang presyo ng LPG sa merkado sa susunod na hanggang 4 na araw dahil sa epekto ng pagbaba ng kanilang shipping costs. Ace Cruz, Newsline.